Una sa lahat, ang malagim na karambola ng mga sasakyan sa SC-Tex. Parang pinitpit na lata ang van at SUV nito nang ma-sandwich sila ng pampaserong bus at container truck. Kita rin sa daan ang mga naipit na biktima. Ayon sa pulis, nakatulog daw ang driver ng bus. Ang buong detalye ng diskrasyang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Halos 19 na milyong high school graduates hirap maintindihan ang kanilang binabasa ayon sa Philippine Statistics Authority. Rubber gate o pangharang ng tubig ng Bustos Dam sumingaw dahil sa init. Dalawa pang bus na disgrasya sa magkahiwalay na aksidente sa Davao Occidental at sa Sorsogon. PNP galit sa nag-leak ng dokumentong nagdawit kay Alvin Quez sa paingidnap at pagpatay sa kanyang negosyanteng ama. We are not stupid enough para ilabas po ito. The Chief PNP is very mad. Galit po si Chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan. Kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Ngayong araw ng manggagawa, hirit na aumento sa sahod, pinaubayan ng Pangulo sa mga regional wage boards. At ang power cover issue ni na Pinoy Icons Heart Evangelista at Bretman Rock sa isang beauty magazine. Sinuspinde ng Department of Transportation ang operasyon ng Solid North Bus na naging dahilan ng karambola sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-Tex. Nakatulog daw ang driver at mabilis pa ang takbo kaya 10 ang agad binawian ng buhay. At live mula sa Tarlac City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, naialis na ba ang mga sasakyang nadamay sa karambola? Kaninang bago magtanghali, nung mangyaring insidente, tapos maya-maya lamang ay natanggal din kaagad sa SC-Tex yung mga nagkarambolan sa sakyan. 10 nga nasawi at 37 yung sugatan. Parang nayuping lata ang mga sasakyan na ito sa northbound lane ng Tarlac City Toll Plaza sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-Tex. May mga biktima pa sa loob ng puting van na hindi gumagalaw. Nagkarambola ang pampaserong Solid North Bus sa isang van, 2 SUV at isang container truck. Kita sa aerial video na ito ang pinsala at traffic na naidulot ng karambola. Sa inisyal na investigasyon ng Tarlac Police, nakatulog ang driver ng bus pagsapit sa May Toll Plaza kung saan nakahinto ang mga sasakyan. Humaharurot pa raw ang bus kaya dumire-diretso at tinumbok nito ang van sa kanyang unahan. Sumalpok naman ang van sa sinusundan niyang SUV. Saka nadamay ang isa pang truck at isa pang SUV. Sa kabuuan, aabot sa 10 ang kumpirmadong patay sa karambola. Kabilang ang 8 sakay ng van, higit 30 pa ang sugatan. Hawak ng Tarlac City Police ang driver ng bus na sugatan din kasama ang konduktor. Tumanggi na sila magbigay ng pahayag. Nasa Tarlac Provincial Hospital naman ang mga nasawi at nasugatan. Karamihan po doon sa mga injured po rito, hindi pa po kilala yung karamihan. Kasi wala pong mga ibang pagkakakilanlan. So kasalukuyan pa pong iniimbestigahan pa po ng ating mga investigador yung kanilang mga pagkakakilanlan. So ito po, sana po ngayon is sa mga manonood ninyo is makarating sa kanila na nasa Tarlac Provincial Hospital pa po yung karamihan na unidentified pa po. Kasunod ng aksidente, agad ipinag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon na suspindihin ang operasyon ng Solid North Bus. Una na rin naglabas din ng suspension order ang LTFRB sa Solid North Bus. Magsasagawa raw sila ng malalimang investigasyon at oobligahin ang naturang bus company na sumailalim sa mandatory safety checks at iba pang audit. Bukmayan, pinag-utos naman ng LTFRB sa PAMI o yung accident insurance na asikasuhin na at kilalanin na yung mga namatay. Bigyan ng 400,000 ang bawat isa sa nasawi at asikasuhin at kilalanin ng mas maaga para maibigay yung tulong. Samantala, nananawagan naman ng tulong ang PNP dito sa Tarlac sa mga kamag-anak ng mga biktima, yung nasugatan at nasawi, na pumunta sila rito at alamin kasi karamihan daw dito ay walang ID. Gusto nilang makilala kaagad ang mga ito.
Mean, Bo. Maraming salamat, Gary De Leon. Kinento sa News 5 ng mga biktima ng karambola ng mga sasakyan sa SC-TEX ang malabanguntilang karanasan sa trahedya. Magbabakasyon pa raw sana sa Baguio ang mga sakay ng SUV na kabilang sa mga naipit ng bus at truck. At live mula sa Tarlac City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta na ang mga biktima dyan? Yes, Bokmean, dito nga tayo sa Tarlac Provincial Hospital kung saan dinala yung mga biktima sa nangyaring karambola ng mga sasakyan kanina yan sa SC-TEX. At nakausap nga natin yung ilang mga biktima at kinuwento nila kung gaano kalagim yung nangyaring trahedya. Duguan ang damit ng 25 anyos na si M. Apines nang datnan namin siya ngayong gabi dito sa Tarlac Provincial Hospital. Kabilang siya sa mga pasahero ng Solid North Bus na umararo ng mga sasakyan sa northbound lane malapit sa Tarlac Toll Plaza sa Subic Clark Tarlac Expressway o SC-TEX. Nasugatan ang kanyang mata at may galos din siya sa tuhod. Pagising ko na lang, wala. Sobrang lakas na ng impact. Kasi simula nung pagsakay ko pa lang sa Dao Bus Stop Terminal, nakatulog na kagad ako. Tapos pagising ko, nangyari na kagad yung insidente. Parang ano rin po kasi dito sa mukha ko. Parang ang tawag doon, nabugbog. Pagkagising ko po, gulo-gulo na lahat ng upuan sa loob ng bus. Ang 32 anyos naman na si Sherry May, iika-ika ng makalakad matapos siyang tumilapon sa loob ng bus dahil sa lakas ng impact. Tapos ang nangyari po, lahat kami nagpanik na kasi sa loob amoy gas na po siya. Nahirapan din daw silang makalabas ng bus. Yung emergency po na pang brake sana sa glass, wala silang ganun. Yung iba po kasi na matatanda, hindi nila kayang lumabas sa window. So ang ginawa po namin, yung basag na door doon sa harap, yun yung ginamit namin na labasan. So yung iba nasusugat na po sila dahil nga para lang makalabas. Ibinahagi rin niya ang ilan sa mga kuha niya matapos niyang makababa ng bus. Kasama naman sa mga nasawi ang mag-asawa na sakay ng SUV. Papunta raw sana silang Baguio para magbakasyon. State of shock pa rin po kami. Parang sana panaginip lang lahat. Ibabakasyon lang dapat kasi yung family, pero malungkot dahil syempre nawala yung mag-asawa, pero nagpapasalamat pa rin dahil yung anak nila binigay pa ni Lord sa amin. Ilan lang sila sa aabot sa 37 nasugatan sa malagim na karambola pasado alas 12 kaninang tanghali. Aabot naman sa 10 ang kumpirmadong namatay. Bokmean, dito rin nga sa Tarlac Provincial Hospital, dinala yung labi ng mga namatay. Kabilang nga dyan yung sakay ng SUV at ng van. At may mga nakita na rin nga tayo, mga ilang kaanak, pamilya ang dumating dito. Kaya nakakalugkot ang ilang tagpo. Bokmean. Maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. May na-aksidente rin pampaserong bus sa Malita, Davao Occidental. Tumagilid ang bus sa pakurba at pababang bahagi ng National Highway. Mabuti lamang at hindi ito nagdire-diretso sa bangin. 12 sugatan, kabilang ang driver at ang konduktor, nawalan daw ng preno ang bus. Hawak na ng Malita Police ang driver. Isang pampaserong bus din ang tumagilid sa Pilar, Sorsogon. Bumangga pa ito sa isang bahay. Nawalan din daw ng kontrol ang bus, ligtas naman ang lahat ng pasero at walang nasugatan sa tinamaang bahay. Hawak na ng mga otoridad ang nasabing bus driver. Napatunayan ng PNP na hindi dawit si Alvin Ke sa paingidnap at pagpatay sa kanyang amang negosyanteng si Anson Ke. Kasabay nito, di napigilan ng PNP na ilabas ang pagkadismaya sa nag-leak ng dokumentong nagdawit sa nakababatang Ke. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila na stupido po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas noon. Hindi na naitago ng tagapagsalita ng PNP ang pagkadismaya sa pag-leak ng isang confidential na dokumento sa Anson Ke kidnap slay case. Sa lumabas na impormasyon, base raw sa extrajudicial confession ng suspect na si David Tan Liao, si Alvin Ke, ang anak ng biktimang si Anson Ke, ang nagpakidnap at nagpapatay sa kanyang negosyanteng ama. Ayon sa PNP, nakaapekto ang pag-leak ng dokumento sa agam-agam sa investigasyon. The Chief PNP is very mad. Galit po si Chief PNP. Kung sino po ang naglabas niyan right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po yan sa serbisyo. Lumabas sa investigasyon ng PNP na walang basihan para idawit ang nakababatang Ke sa pangingidnap at pagpatay sa kanyang ama. Yung sinasabi niyang restaurant na pinuntahan nila, may mga
tawag sila between him and Alvin K. Wala siyang maipatunayan doon. So that is one of the reasons, many reasons kung bakit sinabi namin hindi tatayo yung kaso laban kay Alvin K. We are confirming that the PNP is submitting po yung motion to amend the complaint to remove the name po ni Alvin K from the list of respondents po. Una nang naghinala ang PNP na baka nililihis lang ni Liao ang investigasyon, kaya idinadawit ang ibang tao. Hindi tayo naniniwala na sa mga sinasabi ni David Talyao, for all we know, ay minamadel niya yung investigation para hindi natin matumbok yung ibang mga kasamahan niya and possibly mastermind behind not just this kidnapping case of Anson Dan, but pati na rin po yung ibang mga kidnapping case. Bukod naman kay Liao, hawak ng mga otoridad ang dalawang Pinoy suspect na sina Ricardo Austria alias Amay at Raymart Katekista alias Taba. Patuloy naman ang pagtugis kay John Lin at Wendy Gong alias Kelly Tan Lim. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na haharap siya sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay ng patong-patong na reklamo laban sa kanya tungkol sa sasabing death threat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Mainit ang pagtanggap kay Vice President Sara Duterte sa campaign rally ng PDP sa Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Dito, nagpasalamat ang bise sa kanyang mataas na trust rating base sa Okta Research. Unang-una, nagtataka ako dahil tumaas ang ratings ko kahit araw-araw ang paninira sa akin at sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin ang taong bayan. Kwento pa ni VP Sara, maayos ang lagay ng kanyang ama habang nakakulong sa International Criminal Court sa the Netherlands at wala pang eksaktong petsa kung kailan siya muling bibisita sa The Hague. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtulong ni VP Sara sa kampanya ng kanilang mga pambato. Naniniwala ang bise na may kinalaman sa kanyang pag-endorso kay Las Piñas Representative Camille Villar kaya gustong paimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water. Umani ng kaliwat kanang reklamo ang water company ng mga Villar dahil sa umano'y hindi magandang serbisyo at mataas na singil. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kabilang din sa pinaghahandaan ng bise ang preliminary investigation sa mga reklamong inciting to sedition at grave threat na isinampa ng NBI kaugnay ng pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin at mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath. Kaugnay naman ng umano'y memo sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin mababalik yung pera na nawala dahil sa korupsyon. Itinanggi na ng Malacanang na totoo ang umano'y memo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Lumabas sa pag-aaral na halos 19 milyong estudyante na nagtapos sa high school, hirap intindihin ang kanilang binabasa. Sila yung tinatawag na functionally illiterate. Bagay na sinisikap na raw tugunan ng Department of Education. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Katuwa sa sambayanan sa paglikha bagong Pilipinas. 20 anyos at graduating na sa senior high school. Pero pautal-utal pa rin si alias Bong habang binabasa ang isang istorya ng News 5 Digital. Ang laman ng balita, mensahe ng Pangulo at ng Bise ngayong Labor Day. Aminado si Bong na hirap siya sa Ingles. May pagkakataon ding iba ang binubuka ng bibig niya sa salitang nakasulat. Honor and hardship and refix of Filipino work and the ritual rules of ship
security. Sa mga pangunahing detalye, nakasasagot naman siya. Pero kapag ang tanong ay bakit o paano, siya'y nabablangko. Sino yung dalawa ng salita? Ferdinand Marcos Jr. Tapos Sara Duterte po. Bakit sila nagbigay ng mensaheng gano'n? Para maano rin po yung mga ibang tao po. Parang hindi ko masabi. Sabi ni Bong, hindi niya maiwasang umabsent sa school. Umi-extra kasi siya sa construction o sa kainan bilang tagahugas ng pinggan, pantawid gutom at panustos sa pamasahe. Nakikisabay lang po sa kaklase ko para malibre lang po sa pamasahe. Pag wala po, hindi po ako makakapasok. May pending requirements pa si Bong sa school kaya hindi raw siya makakamarcha ngayong Mayo. Pero makakakuha pa rin naman daw siya ng diploma pagkatapos. Dadagdag si Bong sa halos 19 na milyong high school graduates na hirap bumasa, sumulat, bumilang at umunawa. Functionally illiterate kung tawagin. Batayan sa tala ng Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, isa sa bawat 5 graduates ang hindi kayang umintindi kahit simpleng kwento. Nakababahala ito ayon sa mga senador. And that should not happen. This is their DepEd should already be proactive in making sure that no one will graduate not being functional literate. That's quite concerning. Kumikilos naman na raw ang Department of Education para solusyonan ito. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, mas paiigtingin pa ang intervention tulad ng remedial at literacy programs. Palalalimin daw ang pagtuturo para matuto ang mga batang maging mapanuri sa mga impormasyong nasasagap. Pero tanong ng isang guro at media literacy advocate, paano siya matututo magbasa kung yung nagturo sa kanya, hindi rin naman marunong ng maayos na pagbabasa? Because reading is not just reading. That's a role, right? And make sure na hindi lang sila pumasa, pero talagang natuto sila. hiling din ng ilang grupo ng guro na ibalik ang dating curriculum para bumalik ang no read, no pass policy. Pero si Bong, wala na raw planong magkolehiyo pagkatapos ng senior high school. Mag-a-apply na ako rin po ng trabaho para makatulong rin po sa magulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ilang beses na po natin naririnig na bagsak tayo pagdating sa reading comprehension sa ilalim po ng PISA, yung Program for International Student Assessment. At hindi lamang yan, pati sa pag-aaral ng World Bank, 91% ng mga nagtapos ng elementary ay hindi makaintindi ng simpleng teksto. Katumbas po yan ng 9 sa bawat 10 gumagraduate sa elementarya. Pero nakakabigla, pati ang mga graduate natin ng senior high school ay problemado rin pala. Ayon sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, 18 milyong mga graduate ng senior high school mula 2019 hanggang 2024 ay hindi po functionally literate. Anong functional literacy? Mas mataas po na uri ng literacy ito, hindi lamang basic read or write. Kasama po dito ang kakayahan na mag-compute at higit sa lahat ay kakayahan mag-comprehend o makaintindi. Nakakabigla po ang datos dahil mag-graduate na po yan ng senior high school. Yan pong 18 million na hindi marunong mag-compute at mag-comprehend. Yan po ay katumbas ng isa sa bawat 5 graduate natin ng senior high school. Yan po ang dami ng mga graduate natin ng senior high na bagamat kaya magbasa, hirap palang maintindihan ang binabasa at hirap i-apply ang nabasa sa kanilang mga buhay. Pero ito po ang mas nakakabigla. Nung survey ng PSA noong taong 2019, lumabas po na puro 100% pala ang functional literacy rate natin mula edad 10 hanggang edad 64. Aba, daig pa natin ang ibang bansa. Pero yun lang, nung ayusin ng Philippine Statistics Authority ang definisyon ng functional literacy at ibig nang sabihin na hindi lamang read or write pero pati comprehension, nagbagsakan ang mga scores natin. Ages 10 to 14, nasa 63.9% ang functional literacy. Ibig pong sabihin, 36% o higit isa sa bawat 3 bata walang kakayahang intindihin ang binabasa. Kumpara niyo po sa puro 100% dati. Ages 15 to 19, edad ng high school, bagsak sa 76%. Bale, isa sa bawat 4 na high school grad, hindi pala nakakaintindi. Ang laking bagay po talaga pag aayusin mo yung mga standards at mga definisyon
dahil sa matagal na panahon, para pala tayong mga genius na naglolokohan. Pero meron ding isang elemento na hindi po napag-uusapan. Sa pagitan po ng 2019 at 2024, tumawa po yung COVID-19 at napilitan tayong mag-distance learning. Ang hirap nga naman mag-aral o magturo online sa mga elementary at mga high school at ang mga lugar kung saan mahina ang infrastruktura at kulang-kulang ang mga gadget para sa mga bata, yun po ang nag-score ng talagang pinakamababa. Kaliwat ka ng kilos protesta ang isinagawa kasabay ng paggunita sa Labor Day sa Maynila. Nagmarcha patungo sa Liwasang Bonifacio ang iba't ibang grupo. Kabilang narito ang pro-Duterte group na Hakbang ng Maisog. Ilan sa panawagan nila ang job security, regularization sa mga nasa manpower agency, pagbasura sa provincial wage rate system at pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Dumalo sa kanilang programa ang ilang senatorial aspirants. Bahagyang nagkaroon ng gulo sa kabaan ng Recto Avenue nang sumugod ang mga nagrally na labor groups. Tinanggal nila ang mga barikada para makapasok sa Mendiola pero naharang pa rin sila ng mga pulis. Sa kabila nito, naging generally peaceful ang mga protesta ayon sa Manila Police District. Bago sila nagmarcha sa Recto, nagtipon sila sa Liwasang Bonifacio para isulong ang 1,200 pesos na living wage sa lahat ng mga manggagawa. Showbiz tonight na tayo. Powerful ang pagdating sa bansa ng isang beauty magazine dahil dalawang global Pinoy icons lang naman ang tampok sa kanilang maiden issue. Yan ay walang iba kundi sina Heart Evangelista at Bretman Rock. Sa cover ng magazine na Allure, tinirintas pa together ang buhok ni na Bretman at Heart. Sa white party naman kagabi, magkasamang dumating ang dalawa. Milestone daw para kay Bretman na makasama si Heart dito. More global things pa raw ang naghihintay sa dalawang icon dahil may collab agad si Bretman sa isang international accessory brand. Habang si Heart babalik sa Paris para sa Couture Week. There's nothing to not admire about Heart. Her work ethic is amazing. Like I said earlier, by my first layout, she was already like on her last. It's representing beauty and what beauty should be. Ipinasilip naman sa News 5 ang mga patikim na eksena para sa pinakabagong action serye ng TV5 na Totoy Bato. Pagbibidahan yan ni Kiko Estrada, Diego Loizaga, Andrew Mulak at Bea Binene. Kwento ng cast, iba't ibang fighting style ang kanilang ipapakita, from wushu, boxing to kickboxing. Pero ayon kay Toto Bato himself, Kiko Estrada, hindi lang aksyon ang mapupulot sa serye. May social relevance din naman daw ito. Mapapanood na ang Totoy Bato simula May 5, 7:15 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Fighting for agriculture, fighting for what's yours, fighting for what you love. Those are the central themes of FPJ. Yes, fighting for the farmers. Pasok sa current events natin. Pero syempre may touch nung aspect na yun na parang FPJ touches on that. More showbiz updates coming your way. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, rubber gate ng Bustos Dam sa Bulacan na sira. Content creator na nagpapakalat ng fake news tungkol sa PNP at NBI, nagsorry matapos ipasampina. Dalawang banda nagsuntukan sa gitna ng parada sa Angat, Bulacan. At mga nangungunang Pinoy at foreign cyclists sumabak sa Stage 8 ng Tour of Luzon. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa riot ang performance ng dalawang bandang yan sa isang parada sa Barangay Sulukan, Angat, Bulacan. Kanya-kanya silang suntok at tampas ng gamit ang kanilang mga instrumento. Naawat naman sila ng mga tauhan ng mga barangay. Hindi pa malinaw ang eksaktong pinagugatan ng gulo na nauwi sa pikunan at away ng dalawang banda.
Sumingaw ang isang rubber gate sa Bustos Dam sa Bulacan pasado alas 2 kaninang hapon. Ayon sa Municipal Disaster Office, numipis ang rubber gate sa sobrang init ng panahon. Ang rubber gate ay ginagamit pangharang ng tubig. Dahil po dito, bahagya raw tumaas ang level ng tubig sa ilog na dumadaloy sa kabaan ng Angat River. Sa ngayon ay balik normal na ang water level ng ilog. Pagtitiyak ng mga otoridad, walang direktang epekto sa bayan ng Angat ang pagsingaw ng rubber gate. Hindi raw ito magdudulot ng pagbaha sa amang lugar ng bayan. Pero kung hindi ito masosolusyonan agad, maaari ito makaapekto sa mga magsasaka na umaasa sa libreng patubig mula po sa Bustos Dam. Wala pang binabanggit na timeline sa pagsasaayos ng nasabing rubber gate. Pinatawag ng NBI ang content creator na nagpakalat na nag-agawan daw sa reward money ang mga polis at taga-NBI sa pag-aresto noon kay Pastor Apollo Kibuloy. Dumipensa naman ang content creator. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Kusang sumama sa mga ahente ng NBI Cybercrime Division ang 38 anyos na content creator na si alias Jenny. Ipinatawag siya ng NBI dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng umano'y away ng PNP at NBI. Tingnan niyo, pagkagahaman ng pulis na pagputusan ng general, NBI officials ginawang nila dahil ang isip nila ay sakay-sakay nila si Pastor Kibuloy. Sa video, pinalalabas ng uploader na nag-agawan umano ang mga pulis at NBI kay Pastor Apollo Kibuloy para makuha ang 10 million pesos na reward money. Pero paglilinaw ng NBI, hindi ito totoo. Pinost niya sa kanyang vlog na yun nga, hininto ng PNP yung isang kotse ng NBI at ginawa na nila ng istorya na ganun nga. So, walang ganung istorya. Sinabi rin sa vlog na nanutok ng baril ang mga pulis at balak pang i-massacre ang mga sakay ng hinarang na convoy. Pero pinabulaanan din ito ng mga otoridad. Ang totoo, nakuhanan yun, yung portion na yun, may checkpoint talaga. So, may checkpoint, di hihinto ka. Nung malaman naman ng PNP na NBI yung lulan nung kotse na yun, nangyari ito sa Davao. So, ayos naman. Walang away, walang agawa ng bounty na 10 million. Umani ng higit 1 million views ang post ni alias Jenny sa social media. Depensa niya, nag-post lang daw siya para kumita. Single mom lang po ako. Hindi ko po talaga alam na mali pala yung ginawa kong pag-post. Ako po ay humihingi ng paumanin po sa lahat ng nabanggit doon sa video. Pinag-aaralan na ng NBI ang mga reklamong posibleng isampa laban sa content creator. Paalala naman ng otoridad sa publiko, maging mapanuri sa pagpo-post at pag-share ng content online. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kanya-kanyang lunsad ng job fair sa mga ahensya ng gobyerno ngayong Labor Day. Sa job fair ng Dole sa Pasay City, naging maingat si Pangulong Marcos nang matanong sa sinusulong na taas sahod. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bit-bit ang kanilang resume, dumagsa ang mga naghahanap ng trabaho sa Labor Day job fair ng Department of Labor and Employment sa Pasay. Kabilang dyan si Ken nagagraduate sa Hunyo sa kursong Financial Management. Para hindi na agad mabakante, para makatulong siya sa family, sa mother ko. Graduating na rin sa kursong Marketing Management si Marian. Swerte namang na-hire on the spot siya bilang sales support sa isang appliance store. Masaya po. Tapos yun, na hindi na kami dadaan sa sa iba pang mag-a-apply na matatagalan pa, mag-aantay pa. Need ko na din po talaga kasi mag-work agad kasi po may family na po ako. Ayon sa Labor Department, in demand ngayon ang trabaho sa manufacturing services, information technology, BPO at food and accommodation services. Pero ano bang hinahanap ng mga employer sa mga aplikante? Bukod sa hard skills, dapat daw may soft skills din, gaya ng kakayahang makapag-interact sa mga katrabaho. Maging bahagi ka, meron kang tinatawag din na diskarte, discernment at abilidad na mag-adjust sa mga kasamahan mo sa trabaho. Present din sa job fair si Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak niyang patuloy na lilikha ang gobyerno ng mas desenteng trabaho at isusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Pero pagdating sa panawagang taas sahod, maingat ang sagot ng Pangulo. Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako
Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Libo-libo rin ang pumunta sa job fair sa isang mall sa Quezon City. 8 land-based at 3 sea-based agencies ang nag-alok ng trabaho para sa mga gustong mag-abroad. Gaya na lang ng caregiver, welder, waiter, nurse, massage therapist, bartenders, truck driver at factory worker. Para yan sa mga bansang Japan, Oman, Taiwan, Kuwait, Saudi Arabia at iba pa. Parating in demand ang OFWs because of our quality, our loyalty, our hard work, language proficiency, and all those other things. Paalala naman ng Department of Migrant Workers, mag-ingat sa mga illegal recruiter. Siguraduhing may lisensya ang recruitment agency. Kapag daw sinabing walang requirement na visa, magduda dahil mga turista lang ang visa-free. Umiwas din sa mga nag-aalok ng trabaho online. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Dinisqualify ng COMELEC First Division ang tumatakbong kongresista ng 3rd District ng Quezon Province sa si Mayor Matt Erwin Florido dahil sa umano'y vote buying. Base sa isang resolusyon, nakitaan ng First Division ang sapat na ebidensya ang inihaing petisyon para i-disqualify si Florido. Nangyari ang umano'y vote buying sa mga pagtitipon noong April 5 at 6, kung saan namigay daw ng envelope na may lamang pera ang isa sa mga representative ni General Luna Mayor Florido sa mga audience. Ayon sa COMELEC, ito raw ang una at malaking disqualification case dahil sa vote buying. Hindi lamang nagpakain kung hindi namigay na tigi 1,000 piso. So yan po ay pagpapatunay lamang na hindi hanggang syokos lang ang komisyon. Depensa naman ni Florido, campaign volunteers at hindi mga botante ang inabutan nila ng pera. Para raw sa gasto sa kampanya ang pera at hindi para makabili ng boto. Hindi pa naman final ang desisyon ng First Division ng poll body dahil pwede pa itong iapilan ni Florido sa COMELEC en banc. Alam ng buong distrito kung sino dito ang namimili ng boto. Hindi po ako yun. Ang kalaban ko iyon. At kaya ko iyong tindigan at kaya namin iyang patunayan. Nawindang ang fans sa bagong photo si Justin Bieber sa recording studio. Cozy si Bieber sa studio. Sinamahan niya yan ng pictures niya with piano and nature. Speculation ng fans, pasilip yan sa bagong album ng singer. Na-miss daw nila si Justin na March 2021 pa ang huling album. Ilalabas ng celebrity couple na sina Selena Gomez at Benny Blanco ang deluxe version ng kanilang album na I Said I Love You First. Makakakolab nila ang ibang artists para sa bago nilang songs. Kabilang na dyan ang rapper na si Glorilla, ang pop band na Cigarettes After Sex at si DJ Slink. Bukod sa new songs, meron ding reimagined songs mula sa original album na unang inilabas last March. Bukas na ang official release ng I Said I Love You First. Susunod, Bulkang Bulusan muling nagbuga ng abo. At BTS member V, pinupusuan sa pag-flex ng kanyang buff na biceps. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dahan-dahang lumapit ang police motorboat sa isa pang motorboat sa Florida sa Amerika. Nakatanggap sila ng distress call na nagpaikot-ikot sa dagat ng bangka nang pumalya ang makina nito. Paglapit ng police boat, tumalo ng isang pulis sa bangka at napatay ang makina nito. Sugatan ng operator ng bangka na naunang tumilapon sa dagat.
Muling pumutok ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Naitala ito pasado 1:00 kanilang hapon. Ayon sa mga otoridad, nagbuga ng abo ang bulkan pero hindi gaanong naapektuhan ng mga kalapit na komunidad. Nagsimula na ring umuwi ang mga pamilyang lumikas sa evacuation center. Ito na ang 3 beses na pumutok ang bulusan ngayong linggo. Sa kabila nito, nananatili sa alert level ang bulkan. Nasubok ang tibay ng mga pumadyak sa huli at pinakamahirap na stage sa Tour of Luzon. Ang mga nagwagi nag-uwi ng tig 1 milyong piso. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Matapos ang 7 umaatikabong stages, final stage na ng Tour of Luzon. Sa harap ng buong Pilipinas, nagkaalaman kung sino ang pinakamatibay na siklista sa biggest cycling tournament ng bansa. Mula sa starting point, maagang tumulak ang 100 siklista sa pinakamahirap na bahagi ng torneo. Mula sa Lingayen, tinahak nila ang mga bayan ng Bayambang, Malasiki hanggang Urdaneta. Dumaan din sila ng MacArthur Highway hanggang makatawid sa Benguet. Dito na nahati ang mga siklista nang mag-breakaway na ang ilan patungo sa matarik na Cannon Road hanggang sa finish line sa Camp John Hay. Nandito na nga tayo ngayon sa Lion's Head sa may Cannon Road. Patungo na to sa Baguio City at ito yung tinuturing na isa sa pinakamahirap na bahagi ng Tour of Luzon dahil bukod sa paahon, maraming kurbada kaya't matetesting talaga kung sino ang pinakamatibay na siklista bago tumungo sa finish line. Sa stage 8, tinanghal na stage winner ang Pinoy cyclist na si Joshua Pascual. Pero sa overall standings across 8 stages, nang ibabaw ang Korean cyclist na si Dae Young-ju with a total time of 22 hours, 21 minutes and 8 seconds. Lamang lang siya ng 6 na segundo sa second placer na si John Paul Morales habang pumangatlo naman si Jonel Carcueva. Many his training, 2 week in Korea and 2 week every day. He's training 1 hour over 2 hours every day. Baguio up here, I don't want to more. Hard, very hard? Yeah, really hard. Sipa na lang ang sipa kasi naspag na rin ako eh. Hindi ko na rin matagdagan yung speed ko kanina eh. Sa wakas, natapos na. Papagpahinga muna. Itinanghal namang overall champion sa team classification ang MPT Drive Hub Philippines. Second placer naman ang Standard Insurance Philippines at third placer ang Go for Gold Philippines. Magwawagi ang top individual at top team winner ng tig 1 milyong pisong cash prize. Kasama na rin ang karangalan bilang maturing na pinakamalakas na siklista sa most historic at biggest cycling tournament ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Abangan, batang sabik sa ice cream na prank sa laman ng ice cream tub. Ay. At K-pop boy band na Rise, babalik sa bansa para sa kanilang concert. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinupusuan ng ARMY ang buff mode ni BTS member V. Finlex ni V ang biceps niya sa kanyang Instagram story. Madalas na mag-post lately si V ng ganyan, kaya very proud naman dyan ang ARMY. Nag-photo dump din ang co-member niya na si RM na mga ganap niya lately. This June na inaasahang madi-discharge sa military sina V at RM, pati na sina Jungkook at Jimin. Good news naman para sa Philo Breeze. Muling babalik dito sa Pilipinas ang K-pop boy group na Rise. Para yan sa kanilang Rising Loud concert sa January 17 next year. Sa MOA Arena yan gaganapin, so stay tuned muna for ticket details. Speaking of Rise, naglabas sila ng bagong music video na Bad Bad Back. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid.
At para naman sa ating papaong Pampa-Good Night, ice cream na naging isda pa. Hoy, prinank na magjowa ang isang bata sa Bacoor, Cavite. Awak mo. Awak mo na. Open ha, open. Ano gusto mo dyan? Pwede mo? Ayaw mo yung ngiti. Sabi niya, prito niyo muna yan. Yan ang gulat na reaksyon ng batang si Jody. Akala niya bibigyan siya ng ice cream ng boyfriend ng kanyang ate, pero it's a prank. Tilapia pala ang laman ng container. Kwento ng uploader na ate ni Jody, sobrang favorite ng kanyang kapatid ang ice cream. Para makabawi, binilhan nila ng totoong ice cream ang bata. Pampawala ng bad trip, may bonus pa yang donut. Sa akin yan, walang kapatawaran pag rank ako sa ice cream. Ice cream na Pero yung donut, yung feeling niya, tilapia. Dapat yan, gelato de galunggong. At yan buong 45 minuto pag-iman para headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.